malalaking syudad, hindi na gaanong napapansin ang pagtunog ng mga kampana. Pero sa mga maliliit na bayan ng Panay, mahalaga pa rin ito. Lalo't ang mga kampana may sariling kasaysayan. Kung ikukumpara sa ibang mga simbahan sa Iloilo, hindi agad agaw pansin ang simbahang ito sa distrito ng La Paz. Tahimik lang itong nakatayo sa gitna ng komunidad. Pero kapag umalingaw-ngaw na ang mga kampana mula sa kampanaryo nito, tsak, mapapalingon ang lahat. Para itong himig na nang-aanyaya sa mga magsisimba. At sa bawat pagtunog nito, may kasaysayan at tradisyong bumubuhay sa buong distrito. Ito ang St. Clement's Church. The church itself opened in 1941. It was the first church in this island with open doors. The old churches, as you can see, they have big walls. Pero ang nagpapa-espesyal sa St. Clement's Church, ang nasa loob ng belfry o kampanaryo nito, hindi lang isa, kundi 13 kampana na kung tawagin, carillon bells. Ang bells na ito, hindi katulad ng ordinaryong kampana na iisang tunog lang ang nagagawa dahil set o binubuo ito ng maraming kampana. Bawat isa sa mga ito may sariling pitch o musical note. Kaya kapag pinatunog sila, maaaring makagawa ng kanta o melody. Araw-araw ko din po ito naririnig yung tugtog. Na-amaze po. Ang carillioner, tawag sa nagpapatunog sa carillon bells, na siya ring organist ng simbahan, si Jan Jan. Hindi katulad sa ibang carillon bells na electronic na. Ang sa St. Clement's, mano-mano pa ring pinapalo ni Jan Jan. Ang gamit niya para mapatunog ang mga kampana, ang keyboard na ito na gawa sa malaking kahoy. Like sa piano po, lahat pong nasa baba dito, ito po yung white keys po ng piano. At itong dalawa po sa taas, ito po yung black keys po. Yung wire po nakakonect sa may hammer po mismo ng bell po. Kung hatakin mo po pababa, yung hammer niyo po sa taas po maghahampas po doon sa bell para po tutunog po yung kampana. Taong 2015 pa raw, nagsimulang maging kampanero ng simbahan si Jan Jan. Pero bago raw siya natoka sa carillon bells, ang unang nagpapatunog nito, ang kanyang tatay Willie at ang kanyang kuya Wilfred. Pero nagka-pneumonia at namatay ang kanyang kuya Wilfred. Kaya nawalan na rin daw ng gana noon ang kanyang tatay Willie. Minsan mo, naalala mo sa kung minsan hala na lahawakan mo. Kalaunan, nakahanap si Willie ng dahilan para magbalik loob. Sa tuwing pinapatugtog niya raw kasi ang carillon bells, natatanaw niya raw mula sa isang maliit na bintana sa kampanaryo ang anak niyang si Jan Jan habang tumutugtog ng organ. Proud na nakita ko siya. Parang excited siya. Nakita ko siya. Mula noon, magkatuwang na silang nagpapatunog ng carillon bells. Ngunit dapat maging maingat, lalo't madaling maputol ang string gaya ng nangyari nung araw na yon. May mga times po na napuputol po yung wire po sa taas. Example, ngayon po dito. Sina Jan Jan at Willie umakyat ng kampanaryo para ito'y ayusin. Ito po yung naputol po. Mali yung ginagawa niya na kumukuha siya ng alambre tapos i-connect niya po yung wire at saka sa hammer po na nagsasmash po sa bell po para tutunog. Yung una, takot pa. Pero mamasala ako, maliwala na yan. Wala na, hindi na siya trabaho. Nakilang na ako, yung ako ko naman. Ang malalim na pananampalataya ng mga Ilonggo bakas sa napakaraming antigo at nagagandahan nilang simbahan.
Gaya na lang ng Santo Tomas de Villanueva Parish Church sa bayan ng Miagao, ang fasad o harapan nito kung saan nakaukit ang imahe ni Saint Christopher na may pasan na batang Hesukristo habang tumatawid ng ilog, obra maestrang maituturing kaya napabilang sa UNESCO World Heritage Site. Habang sa Haro Cathedral naman o ang National Shrine of Our Lady of the Candles, hindi lang masisilayan ang lumalaki raw na imahe ng Nuestra Señora de la Candelaria. Mamamangha ka rin sa kakaiba nilang belfry o kampanaryo na nakahiwalay sa simbahan. Dito naman sa bayan ng Panay, nakatindig ang pinakalumang simbahan ng Capiz, ang 142-year-old na Santa Monica Parish Church. Ang makakapal na pader nito gawa sa coral bricks na pinagdikit-dikit gamit ang pinaghalong puti ng itlog at pinudpod na shell. Noong 1884 ay tinayo itong bagong simbahan, no? Kahalintulad din siya ng mga Spanish churches, no, across the island na sa cruciform, no, or hugis cruz yung layout ng simbahan. Ang kampanaryo ng simbahan nagsisilbing tahanan ng pinakamalaking Christian bell sa Southeast Asia at pangatlo sa buong mundo. Ito ang tinatawag nilang Dakong Lingganay. Tumitimbang ng 10 tonelada. Yung bell ay ginawa noong 1884 mula sa donasyon ng mga tao na mga Mariano. Ang tunog nito naririnig hanggang 8 kilometro ang layo. Ang mahigit 2 dekada ng toka sa pagpapatunog nito, si Joseph. Sabi nga ng pari namin, maglagay na ng Irma base sa katagalan, ma'am. Masira yung tenga ko. Pero hindi, ma'am. Gusto ko marinig yung tunog ng kampana. Tawag po namin dito is budaho. Ito yung gagawin po. 1, 2, and 3 po. Every December 21 yung kampana namin, anniversary niya po, ma'am. Kung ilang taon yung kampana po, yung edad niya, ay ganun din yung pinapatunog po. Yung tao nung humihila, mga 20, dito po ay makikita natin yung mga gamit or mga basement po ng mga pari nung unang panahon. Sa tagal niya sa trabahong ito, kabisado na raw ni Joseph ang bawat sulok ng simbahan. Kaya siya rin ang nagsisilbing tour guide ng mga bisitang gustong makita ang Dakong Lingganay. Makikita natin dito the biggest bell in Southeast Asia. Nung pinatunog po niya, sobrang lakas, as in talagang parang dagungdong yung kaba ng dibdib. Nakaka-amaze and nakaka-proud bilang Pilipino. Kahit matanda ka, kung kaya pang magpatunog, pwede pa. Sa marami nating mga probinsya, ang mga kampana ng simbahan hindi lang tumatawag sa misa. Tinig din sila ng kasaysayan, pintig ng tradisyon at ang paalaala na sa kabila ng paglipas ng panahon, patuloy pa ring nagkakaisa ang maraming bayan sa pananampalataya. Ngayong Palm Sunday, bida ang mga palaspas. Pero alam nyo bang ang dahon ng nyog, napakalaki ng papel sa industriya ng kakanin sa Western Visayas. Haliho kayo, tikman ng maibigan. Tuwing Palm Sunday, ang mga palaspas iwinawagayway sa simbahan. Simbolo ng pagpasok ni Hesukristo sa Jerusalem. Pero alam niyo ba na ang dahong ginagamit sa paggawa ng palaspas, ang siya ring dahon na ginagamit pambalot ng mga paborito nating kakanin? Sa kusina ni Nanay Susana,
Dito sa Miag-Aw, sa Iloilo, agaw pansin ang mga lubid na ito. Hindi ito sampayan para sa mga pinapatuyong damit. Ang isasabit niya rito, mga hinangong kakanin. Gawa ito sa malagkit na bigas na hinaluan ng gata at iniluto sa nirolyo o hinabing dahon ng nyog. Maihahalin tulad ito sa suman, pero ang tawag dito ng mga Ilonggo, ibos. Si Nanay Susana, 15 taon ng manug-ibos o nagluluto ng ibos. Ang nanay ko nagbibinta dati ng ibos. Bata pa ako, tinuruan ako ng nanay ko magputos ng ibos kung paano. Ito nga niyog, tres nga katapa. Ito ang niyog naman sa bukid nga ginabutang sa ibos. Ang nagsisilbing lagayan ng ibos, nirol yung murang dahon ng nyog na kung tawagin nila, bulos. Ang babaw bila ka raw ang pinaka, manghod nga bulos. Ang ras tupad mo bila ka raw. Dahil ang mura. Ulog ko! Ed. Naaran. Pangputos ang ibos ang bulos, daon ng niyog ba. Kasi kung matanda, masisira siya. Iniinit na ito ng daon ng niyog para lumambot. Dati hindi ako marunong kung magputos. Yung ginano ko ba? Yung pinag-aralan ko kung paano. Ugat ng niyog, panglak ng pamutos ng ibos. Lagi na ganun lang, tapos kinapaikot-ikot. Tuhog mo siya, tapos maklip mo sa randi, magbengkag lang. Pakuluan natin ng kalahating oras. Ang ibos ko, ginahang ko para sa 3 ka adlaw hasta sa 4 days, hindi mapares. Ganito ang kulay, kaiba. Kasi bagong pakuluan. Pre-colonial, pre-Spanish era pa yan. Ang pagbalot ng ibos, basically, hindi lang yan sa ganda. It's a preservation way also. Babalatan mo lang siya, mas magaan siya dadalhin for the farmers. Ang mga gawang ibos, inilalako ni Nanay Susana sa bayan. Kinakailangan pa niyang dumaan sa matarik na bahagi ng bundok. Ibos ka mo dyan! Kahit mabigat, ginaano ko na lang. Kaya ko, araw-araw may kinakuhaan ako ng allowance ng mga anak ko. Bibinta ko sa kang ibos sa isang araw 150 pieces. Kung minsan, mga 200 pieces. Ang ibos ni Nanay Susana na ibibenta niya 25 pesos kada 2 piraso. Ay, kamusta gali? Namit nga paghimo ni Susan ka ibos. Lagkot. Namit i-partner sa kape. Ang gata, balance lang sana sa sa templadang asin kag ang may gamay nga sugar. Ang buhay ni Nanay Susana, hindi raw sing tamis ng gawa niyang ibos. Ang kanya kasing mga magulang, pinaslang dahil daw sa agawan ng lupa. Sinunog sila tapos kinpatay. Tapos namatay ang ginikanan ko. Natutuhan naman mamumuhay ko. Marunong pala ako mag-ibos para ibibinta ko. May mga orders ako. Daron sa mga Canada, sa mga Switzerland, Taiwan. 650. Okay na to Itong binta ko, ibili ko muna ng kapital ko na naman ng suman para bukas.
Sa liblib na barangay naman ng Igbarabatuan, sa bayan ng Aninii sa Antique, hindi lang malagkit ang gamit ni Rosalie sa paggawa ng kanyang ibos. Hinahaluan niya ito ng isang klase ng bigas na kulay itim. Ang tawag nila rito, tapel. Isa sa mga gumagawa ng ibos tapel, si Rosalie, at made to order lang daw ito. Sa ngayon, maghahanap tayo ng tapol na malagkit kasi medyo malayo sa bahay namin eh. Minsan lang po ako magkaroon ng tapol rice kasi minsan lang din nagbibigay si supplier. Ang tapol rice, may gamot yan sa diabetes, kaya gusto nila na may tapol ang ibos. Itinuro ko sa bata ko, nagtitigado kami mo. Mulang pinamana ko, wala na. Ang pareho ka ibos, kami nga magpamilya, deket-deket nga daw ga buruligay bala, kang mag-ubra. Iba naman daw ang paraan nila ng pagbabalot ng ibos dito sa Aninii. Ang haranig o yung tawag nila rito sa dahon ng nyog, kanilang itinitirintas. Tapos daw, buga lang randa mo ang panghimo amon labo gawa. Ang ibos na may tapol, 3.25. Kung plain, 3.20. Mas mahal ang ibos na may tapol kasi mahal kasi ang tapol na malagkit. Ang katubig para irahaon. Ready na. Ginagatong ko niyang paya kay kanugon man nga ihaboy. Mas masablab ang paya sa kahoy kung maralang ang paya. Ilaga natin ka 3 ka oras para maluto gid ang malagkit. Ang ibos na may tapel. Perfect daw ipares sa ipinagmamalaking muscovado ng Antique. Mas malagkit siya kapag may tapol. Thank you. 4 na dekada na itong negosyo ni Elsa. Bakal kay boss nong? Mula pa taong 1985, kaya itinuturing na siyang institusyon sa pagluluto ng kakanin sa kanilang lugar. Kung mag-market day, ang ibos namon, gaubos, ginakulang pag ibaga saga pabla ko maibos kunwara. Mix ng lahat. Ayan. Ang kwaon mo nga ubos kaniyog yung yellow, hindi green. Nga katulad na ginapaspas kung Semana Santa. Ito ang mga ibos ng kinupuluan ko kahapon. Ibos, day? Ang ibos ng gimbal, paborito naman nilang ipares sa matamis na mangga. Medyo maalat-alat nga, masarap talaga siya. Ito naman talaga ang kombinasyon niya kasi ang mangga parang ulam na rin. Sang una, nag-supply kami sa mall. Proud man ako tapos nalipay man ako nga ang paggawa ko ng ibos. Dahil sa ibos, naitaguyod niya ang mahigit 100 niyang mga anak. Nang maliliit pang mga anak ko, mahirap eh. Amuray, Diyos ako sa magkakanin. Ang kabataan ko, 13 kabilog, pero napa-eskwela ko sila.
ang pagsasama ng mga taga-Panay mas lumalagkit at ang kanilang araw mas tumatamis dahil sa kanilang ibos. May faith healer sa Batangas na ang paraan ng panggagamot kakaiba. Kaya niya raw palakarin at pagsalitain ang mga na-stroke na pasyente sa paghatak lang ng kanilang dila. Sa panahon ng Semana Santa, marami ang kumakapit sa panalangin at umaasa sa himala. Gaya ng matandang babaeng ito na hindi makapagsalita mula nung na-stroke. Pero isang kakaibang paraan ng panggagamot ang ginawa sa kanya. Ginalaw-galaw ng albularyo ang kanyang tenga. Kinalikot ang kanyang bibig. At hinila-hila ang kanyang dila. Ilang sandali lang. Guwapo! Wapo. Maganda! Maganda. Bigla siyang nakapagsalita. I love you! I love you. Ang pasyente namang ito na iika-ikang maglakad dahil din na stroke. Dila. Where are you, Tit? Matapos hilahin ng manggagamot ang kanyang dila, Nag-deal kami. Umapalakad ko sa at magsalita, magkikiss sila ng asawa niya daw. At magsasabi, I love you, mama, sorry. Ayun, tuloy-tuloy pagaling mo, maging maayos pakaramdam mo, biglang lakas at tos mahabang buhay. at dasalan, Pangalan ng asawa mo? Maria Cristina. Oh. hindi lang daw nakapagsalita. Tayo nga. Kailan mo pa ito naging anak na? Oh, lakad. Himala pang nakapaglakad nang hindi gumagamit ng tungkod. Ano ma'am, kanina makaganyan sa hindi. Oh, ano sabihin mo sa kanya? Okay na. No. Love you. May First treatment pa lang yun, nakalakad na. Ang nagpapasalin-salin dila ngayon na may kakayahang magpagaling ng mga na-stroke ng isang albularyo. Pangalan? Dante. Maituturing nga bang milagro? Librado! Librado. Oh, yun. Wapo. Ang stroke patient na nakapagsalita, ang 70 anyos na si Rosemary mula San Jose, Batangas. Tuwan-tuwa ako at ako makakapagsalita na. Maayos na ako makakapagsalita. Na-stroke si Rosemary nito lang Enero. Sa diabetes niya. Pero ano lang, mild lang siya. Hindi po siya makatayo, hindi po siya makapagsalita. Gayon lamang siya. Hindi namin maintindihan. Pag may kailangan siya, gaganon lamang siya. May maintenance po. Napacheck up na po namin siya sa ospital. Lumala po siya. Hanggang sa dinala siya sa isang manggagamot na napanood nila online. Sabi ko, hanggat hindi ako ang nakakakita at nakakapatunay, hindi talaga ako naniniwala. Nung nasaksihan ko nga po, nung amaman ang ginamot, saka ako na kasi ako na mismo yung nakakita. I love you. Dito naman sa Laguna nakatira ang isa pang pasyente. Tayo nga. Kailan mo pa ito naging anak na? Oh, lakad. Ang mister ni Maria na si Gilberto na na-stroke daw nito lang nakaraang buwan. Inabot ng 234 yung blood pressure niya. Hindi talaga siya makalakad, no? Yung words niya, hindi talaga niya mabigkas. Dahil kapos, hindi raw nila na ipagpatuloy ang gamutan ni Gilberto sa ospital. Manalangin, aayos ka pa. Sa halip, lumapit sila sa albularyo na nag-viral. Pangalan? Boy. Oh. Pangalan ng asawa mo? Maria Cristina. Oh. Nakapagsalita na po ako, pinalakan niya ako. Tayo nga. Kailan mo pa ito naging anak na? Oh, lakad. Nagulat ako Nung pagtayo ko, nakalakad ako. Hindi na ako ninalayan. Diba? Hindi man diretso totally, pero yung dating baluktot, makakapagsalita talaga. Ang manggagamot na di umano nakapagpagaling sa stroke patients na sina Rosemary at Gilberto, si Ken na nagpapakilala bilang Warrior of God.
Alas 7 pa lang ng umaga, mahaba na ang pila ng mga pasyente. Sa bahay ni Ken sa Batangas, karamihan sa mga nakapila na stroke. Na mag-stroke po kasi ang asawa ko. Nakikita ko lang din po sa online. Kaya yun, sumubok din po ako. Subok lang kung may gumaling. Hindi naman masama maniwala eh. Diba? Sa dami ng pasyenteng gustong magpagamot kay Ken, inilista nila ang mga pangalan sa logbook. Melissa! Pasok po. Telma! Pagpatak ng alas 9 ng umaga, lumabas na ang kanilang pakay, ang manggagamot na si Ken. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Manalangin sa Panginoon Diyos, may mayos ng lahat. Ang pasyente po natin, umaabot po ng 300, 400 araw-araw. Tatapos po akong sobrang dami na talaga, alas 11 ng gabi. Ito po ay Quadrabel. Ginagamit kong cleansing sa mga baklas na sakit. So ito pong baston po ay yan. Bawat po tipak po niyan ay may dasal po yan. So, pagsama-sama po, mas powerful ang ginamo at mas mabilis po maging maayos. Ang pinakamakapangyarihan daw sa kanyang mga instrumento, ang medalyong ito na pamana pa raw ng kanyang lolo. Dala ko po lagi proteksyon sa pangkalahatan. Kabilang sa mga pumila nung umagang yon, ang lolo't lola ni Zic na sina Marino at Lisa na parehong na-stroke. Almost 3 weeks na po siyang na-stroke. Kasi problema ko, ma'am, na makalakad ako. Kasi kung hihintayin pa namin yung therapy niya, baka biglang lumala. Kaya nag-take risk po kami pumunta rito. Unang sinuri ni Ken si Lolo Marino dahil hirap siyang maglakad, inakay pa, papasok. Okay, 1, 2, pangatlo. Bukas mo to, bukas mo to. Bukas mo to. May blood clot din siya. Ayaw po ng patient ng magpahatak ng dila. No, hindi po natin pipilit yan kung ayaw ng pasyente. Sinubukan siyang palakarin. Inin. Sige po, lakad po tayo. Yun po. So kanina po, hindi po yan makalakad ng walang alalay at sungkod. Lakad po tayo. Na-shock po kami. Halos kanina, alalay po talaga eh. Ngayon, di na kailangan. Excited na nga po mo eh. No, saglit lang. Saglit lang. Sunod na ginamot ni Ken si Lola Lisa. Pero dahil namamanas ang kanyang mga paa, hindi pa raw ito pwedeng gamutin. Dadasalan lang po natin para umokay at malunasan po ang pagmamanas niya. So titignan natin na sa pagbalik nila, umokay ang manas. Gayunman, ang problema naman daw ni Lola Lisa sa pagsasalita, kaya niya raw remedyohan. Relax mong bibig. Isa pa. Relax lang. I-relax mo lang para hindi masakit. Hanggang sa ang kanyang pagsasalita. Ilang taong ka na? 60 years old. Oh, yun. Pangalan mo? Isairo na Torillo. Biglang umayos. Marino. Marino. I love you. I love you. Marino. Marino. Ilang taon na si tatay? 67. Salamat po. Imbis na tabihin ang dila ko, hindi na. Si Ken nagmula raw sa pamilya ng mga manggagamot. 9 years old pa lang po ako, marunong na po ako namanap po hanggang nadala ko po. Kaya hinihila po natin para makasalita ng ayos o mag-release po ang mga naipit na ugat sa tang nila. Exhale. Kinakapa po natin na maayos ang mga bones nila. Minamassage ko o tinatherapy ko mabuti. Dahil naging word of mouth daw ang estilo niya ng panggagamot. Relax mo, relax. And Si Ken, naimbitahan din ng iba niyang mga pasyente abroad. wala naman tayo ginawa, di ba? Anak talaga yung ginawa niya. Pagpag mo. Bero, taga sa dila, kubero sa dila. Grabe. Tagal. Hindi po ako nag-aral sa therapist na any medical course. Kung gifted ka po na binigay ng Panginoon Diyos, may mga gumagabay sa'yo kung ano ang tama na gagawin mo. Ang panggagamot po natin ay walang bayad. Diyan po may donation box po tayo, pero hindi po yan sampilitan. Pag ang lahat po na nakolekta po namin sa donation ay binibigay po namin charity. Pero paglilinaw ni Ken, hindi lahat ng may sakit kaya niyang gamutin. Gaya ng kaso ng pasyente niyang si Marlon na na-stroke din.
dumayo pa mula Dasmariñas, Cavite. Nagpapacheck up siya, pero hindi siya nagpapatherapy kasi nag-inquire nga ako sa therapy, ang mahal nga. 1,000 to 2,500 daw ang per session. Dito, itatry namin yung nga, pag baka bilang gumaling siya. Pero matapos hila-hilahin ni Ket ang dila ni Marlon, Gwapo! Gwapo! hindi pa rin ito nakapagsalita. May damage po sa papunta sa brain niya. Kahit hilahin natin itong hilahin ng dila, hindi po ito makakapagsalita kasi maaayos naman po yan, pero sequence po o set by set po. Wala pang nabago. Kahit wala pang kasiguraduhan, babalik pa rin kami. Ngunit posible nga bang magamot ang mga taong na stroke sa pamamagitan lang ng paghilot at paghila sa dila? Labas mo nga dila mo. Yun, umaba na. Yung procedure ng paghihila ng dila, pagmamassage ng jaw, hindi siya makakapag-improve ng pananalita mo. The brain recovers on its own. We call it a neuroplasticity. Pwede kang mag-improve. Practice ka lang magsalita. Tayo nga. Kailan mo pa ito naging anak na yun? Oh, lakad. Yung massage, I really doubt na it will cause a big improvement on walking. Na baka parang na-boost lang yung isip nila na you're healed or you're cured, maglakad ka na, magsalita ka na. So parang placebo, pero yung real recovery ng stroke, hindi siya in an instant. Paalala ng mga eksperto, ang pamamaraang ito napaka-delikado. Kasi yung tongue natin, maraming blood vessels yan, madaming nerve. Pag nahila mo ng malakas, pwedeng mag-bleed, pwedeng mamaga yung tongue, o yung mga nerves ma-deactivate, hindi ka na makakalasa. And sa paghihilot naman, if you don't know the anatomy, pwede kang magka-dislocation, fracture, muscle inflammation, injury. Kung gusto mong mapabilis yung recovery sa stroke, maganda ring mag-consult sa physical therapist, sa speech therapist. Respeto din po tayo sa mga doktor po natin at sa mga eksperto natin kasi pinag-aralan din po nila yan. Pero ako bilang isang faith healer po, alam ko po at sapat na po sa akin ang gabay ng Panginoon Diyos. Poverty may be one because of the notion na iniisip nila mahal magpa-ospital. Kung limitado man ngayon ay unti-unti nating palalawakin ang serbisyong medikal, lalo na sa rehabilitation. Ngayong Kwaresma, kung kailan marami ang naghahangad ng milagro. Oh, lakad. At kumakapit sa kanilang pananampalataya, umaasa ang marami na balang araw ang ating kalusugan hindi na kailangang iasa pa sa himala. I love you. I love you. Siya ang tinawag na jukebox queen of the 90s at ang kanyang mga kanta, pambansang awitin ng mga sawi sa pag-ibig. Si Jessa Zaragoza, na kamakailan lang sinorpresa ng husto ng kanyang mister na si Dingdong Avanzado sa kanilang 25th wedding anniversary. Let us all welcome the Philippines' phenomenal jukebox queen, the one and only Jessa Zaragoza. Kuha ang videong ito ilang sandali bago mag-perform ang OPM singer na si Jessa Zaragoza sa launching ng isa raw high-end jewelry brand nitong March 18. Pero laking gulat niya nang pagpasok niya sa venue, ang nasa audience, ang pamilya niya at mga kaibigan. Bago pa siya makakanta, kinuha sa kanya ang hawak niyang mikropono at tsaka siya sinuotan ng belo na terno sa suot niyang puting gown. At ang kanya raw dapat na makakaduet, walang iba kundi ang mister niyang si Dingdong Avanzado. Na nung mga oras na yon, naghihintay na pala sa kanya sa gitna ng aisle.
Dinaluhan niya kasing kunwari, launching, gimmick lang pala. Sorpresa ito sa kanya ng kanyang mister para sa kanilang renewal of vows sa kanilang silver o 25th wedding anniversary. Papunta po dito, nag-vocalize pa po ako. Dahil alam ko po kakanta po ako. Kami po dalawa. Pero gusto ko lang pasalamatan ka. Thank you for loving me. Thank you for choosing me to be your wife. Were you surprised? And just like that, we are 25 years. And by the amazing grace of God, we are still going strong. Our journey to forever is more alive than ever. Ang bagong mga kasal na ulit na sina Dingdong at Jessa nasa Amerika ngayon para sa kanilang tour. At sa kauna-unahang pagkakataon, ibabahagi nila rito sa KMJS ang panibagong milestone ng kanilang buhay mag-asawa. Ayon kay Jessa, wala raw siyang kaide-ideya na may inihandang sorpresa si Dingdong. Bago bumaba ng kotse, tinanong ko pa yung handler ko, anong first song ko? Sabi, Di Ba't Ikaw daw. Nag-vocalize pa ako on the way to the venue. Inintroduce na ako. Let us all welcome the Philippines' phenomenal jukebox queen, the one and only Jessa Zaragoza. Parang gumaganon yung head ko. Sabi ko, okay, akala ko ba Di Ba't Ikaw yung kakantahin ko? Bakit parang ibang song? Pero hindi pa rin ako nagduda nun kasi minsan naman talaga si Dingdong ganyan, bigla-biglang magpapalit ng lineup. Show mode. Pagkapasok ko ng door, una kong ginawa, tumingin ako sa kaliwa kasi hinahanap ko si Dingdong dahil yung first verse ng kanta, dapat siya yung papasok eh. Pero bakit hindi siya pumasok? Ano nangyari? Pagtingin ko sa kaliwa, nakita ko yung anak ko. Jada, akala ko ba may show ko sa Alabang? Tumingin na ulit ako sa kanan, nakita ko yung friends namin. Hindi pa agad nag-sink in sa utak ko. Nakita ko yung musical director namin. Nakaupo siya sa piano. Doon ko napagtanto na may surprise. Kaya pala nakaputi akong gown. Ako pala yung kakasal. Lahat yun nangyari in that whole split second. Alam mo, totoo talaga yun na pwede talagang sumabaw yung utak mo. Hindi po, ano nangyayari? Pero sabi ko, you have to keep it together. Huwag kang, baka mag-collapse ka dito. Hindi pong ganun. Sa lahat ng 25 na aking natamasa, itong 25 na ito, ang pinakamasaya at pinakamahalaga. Dahil kasama kitang nakamit ito. Ang 25th wedding anniversary ni na Jessa at Dingdong, matagal na raw nilang napag-usapan. Sabi ko, I want to renew our vows or marry her again. Pero sabi ko sa kanya, hindi, wag na honey, gagastos pa tayo. Nagpapagawa tayo ng bahay. Reaching 25 years is a milestone talaga in any relationship, di ba? More so sa industriya namin, I felt like umabot ka ng 25 years, it is worth celebrating. I wanted to be really special because I wanted to show her that how much she means to me, that I value her for everything that she's done for me, for our family. To make it a surprise, gusto ko wala siyang kamuang-muang. Si Jada ang una kong sinabihan, and then we met with an event planner. It has to be yung someone outside na may gumagalaw kasi kung ako, mabubuking tayo. Ang naisip na pakulo ni Dingdong mag-set up ng isang kunwari product launch kung saan kukuning guest performers silang mag-asawa sa mismong araw ng kanilang silver wedding anniversary. Akala ko legit. Pero dumaan sa proseso talaga. As in, nag-usap kami kung anong rate, ang okay, ano yung mga restrictions. Akala ko trabaho talaga siya. Saka kasi, ang ganda ng talent fee. Siyempre, kailangan palabasin ko para umuo ka, no? Sabi ko pa nga nung nag-yes ako, hulog ng langit. may pumasok na booking sa atin March 18 nga lang. Anniversary natin. Kinabukasan na lang tayo mag-celebrate.
At para raw hindi magduda si Jessa, maging ang ibang detalye ng kunwari product launch, plinano ni Ding Dong. Usually kasi sa mga shows, ako nagbe-makeup sa sarili ko eh. Kami rin nagbibihis. Pero sabi nung handler ko, yung client daw ang magbabayad ng glam team ko. So, syempre natuwa ako, parang hindi na ako gagastos, tsaka hindi na ako mag-aabala pa mag-makeup. Yung sa stylist, pinakita niya sa akin yung mga pegs daw na damit na gusto ng client. Ito, Miss Jessa, hindi ka masyado nagsusuot ng ganito. Eh, kaya lang meron siya mga lace. Sabi ko, babe, ba't parang naman ako ikakasal niya? Yun yung gusto ng client. Kasi pag sinuotan nila ako ng jewelries, kitang-kita yung jewelry. Pumayag naman ako. Pati mga bisita, kinuntsaba raw niya. Pinadala namin niya ng invite ahead of time. Nakiusap kami na parang, shh, secret ito, huwag niyo sasabihin kay Jessa. Buti naman nag-cooperate lahat ng mga inimbita namin. Pero ilang araw bago ang kanilang anniversary, si Ding Dong nagka-problema. That was not the original venue. There was a last-minute switch. Originally, I was just planning mga 60 guests. Yung team ko na pumunta doon to do the final ocular. They realized parang hindi na to 16 people eh. Parang 130 were confirmed. Hindi tumutugma. Magkakaroon kami ng problema like parking. Pagdating nung car namin, baka makita ni Jessa, di sira yung surprise. We had to find another venue. And true enough, yung venue was the perfect venue for what was supposed to happen. Lahat yun, pinag-isipan ko at binigyan ko ng panahon, ng oras para ma-put together. And when you see it all unfolding, talagang ma-overwhelm ka talaga. Kaya lalo din ako naiyak nung na-realize ko na may surprise si Ding Dong. Kasi syempre artist din ako. Tsaka alam ko kung grabe sa attention to detail tong asawa ko, director, stylist, lahat. Tinutukan niya. Kaya nga nung nag-walk ako, nasabi ko, nag-abala ka pa, honey. You deserve every bit of that. And, you know, I'm happy to be doing that. Totoo naman. Pagtatagpo ng landas ni Ding Dong at Jessa, tila raw nakatadhana. Kahit kasi iisang industriya lang ang kanilang ginagalawan, magkaiba naman sila ng henerasyon. Mahigit 10 taon kasi ang agwat ng kanilang mga edad. Unang nag-meet kami ni Jessa, officially, was during yung isang show niya, yung Countdown to Millennium. Naging guest ako. We had to do a duet. I didn't even know I was going to be a guest. Hindi sinabi sa akin ng manager ko at that time. Noong una parang I got upset because I wasn't informed, no? But at the same time, you know, blessing in disguise yun. Kasi nga, na-meet ko nga si Jessa. That's how it started for us. We found out na, ano pala kami? We have things in common and, you know, something that's worth getting to know na gusto ko i-pursue. We ended up talking for like 2 hours and, you know, we were hitting it off. Before we knew it, there was already something brewing. Romance was in the air. Ipapamalengke ko siya. Dadaling ko mga labada niya sa laundry shop. Iva-vacuum ko ang kotse niya. Ako kasi, kahit bata pa ako, medyo may pagkaseryoso talaga ako sa buhay. Tsaka maaga din ako nagtrabaho. 11 years old pa lang ako, artista na ako. Nag-iintay din ako ng tamang tao para sa akin. Pinagpipray ko talaga yon. Tapos nung nakilala ko si Ding Dong, Kaya tatawa. honey, lang. Nung nakilala ko si Ding Dong, sobrang Gwapo niya. sobrang nabuhayan ako ng mundo. Nandugo. Kala ko sasabihin mo nandugo. Ang naka-attract sa akin, sa kanya, buong pagkatao niya. He's very articulate, masarap kausap, may sense kausap, matalino. Bukod sa ganda niya, gusto ko yung boses niya. Noong pa naman, and she knows this, I mean, I had a crush on her. I remember... Haba ng hair ko. Haba talaga. Pero ang namumuo nila noong pag-iibigan, nabalot ng kontrobersya. Di sila bagay or di sila magtatagal. Kung ano-ano pang mga intriga. There was one time when all this controversy was developing and all, Jessa was like, masyadong magulo to. She really didn't want to see me na. Sabi ng sister ko sa akin, kung totoo yung ano mo sa kanya, paglaban mo siya, ipakita mo sa kanya na talagang seryoso ka sa kanya. And that's what I did. Pinakita ko na I'm consistent. I'm here to stay. I will defend you and I mean, we will overcome this.
And yun, pinatunayan ko naman sa'yo yun, di ba? Napatunayan mo naman. I honestly didn't think I would end up getting married. And I was just, no serious, walang girlfriend until I met her. She changed my perspective and, I felt, hey, there's somebody that I actually can see myself settling down with. 6 months after I proposed to her, and a year later, we were married. Hanggang noong March 18, 2001, ikinasal na sila. Yung aming romance was kind of a whirlwind, so to speak. Tsaka very controversial yun kasi nasa peak din ako ng career ko noon. Tsaka ang bata ko pa, 21 years old. Makalipas ang 2 taon, nabiyayaan sila ng anak, ang kanilang unika iha na si Jada. So first 7 years, parang andun yung adjustment phase. Ibang klase, kapinalaki ng pamilya mo, ako din, ganun din. Tapos magsasama sa isang bahay. Kala mo lang happy-happy lahat, pero mawiwirduhan ka sa mga adjustments talaga. Pero dapat titiisin mo talaga na sasantabi mo yung yung ego mo, yung pride mo. Maraming differences talaga lalabas. Marami naman kasi talaga siyang ex. So, Si Jessa, selosa kasi yan. Pero, uy, grabe yun. Laki na pinagbago. hindi na. Wala. Marunong na po ako man-deadma. May mga times na we felt like maybe, it's time to call it quits and, hindi ito para sa atin. Emotions. Diba? Minsan, di ba, parang sabi ko, parang gusto mo na siyang isoli sa nanay niya. Ganun. Ako yun. We're not perfect. Pag tinatanong, ano bang secret or anong formula? I guess it's constantly choosing each other day after day. Because, there will be good days, there will be bad days. As you journey together, you learn from the experience, you learn from one another. The love is there, definitely. But hindi nawala yung respeto. Kasi pag nawala na yung respeto, parang yung relationship nagka-crumble. And of course, the biggest foundation for us is having the Lord in our lives. And yun ang isang bagay na nakapagpatibay sa relationship namin. And having Jada as well. Sa mga tunay na nagmamahalan, kahit pa dumating ang maraming pagsubok, ang mga taon parang hangin lang na dumaraan. Happy New Year! Umabot tayo ng 25 years na gusto pa rin natin ng isa't isa. Nakikinig pa rin ako sa asawa ko. At saka nagagapuhan ka pa rin sa asawa mo. Yung gusto mo pa rin siya, na makikita mo siya araw-araw. Iniimbitahan po namin kayo sa nalalapit naming concert. Music is in our lives. Malaking bagay na we can perform together, we perform apart. It unifies us more. Allow me to quote an excerpt from one of your favorite songs. Now we're stronger than before. We've made it through. Sinasabi ng ibang mga kaibigan ko na, paano ba maging ganyan pag 25 years? Yung hindi mo tipong, pag nakita mo yung asawa mo, bakit buhay pa to? Tipong ganun, di ba? Oy, nangyayari yan sa totoong buhay, I think that was the interesting thing about being married this long. You discover more about her as you go along. So, unti-unti na-unravel yung deepest, darkest secrets and all. And pagka nakikita mo yon, siyempre, nag-iiba yung perspective mo sa tao, di ba? Mas lalo mo siya nakikilala. Doon mo rin nakikita kung gaano mo siya kamahal kasi nakikita mo, kahit hindi perfecto yung asawa mo, pero mahal mo pa rin siya, pinipili mo pa rin siya. For better or for worse, in sickness and in health. Siyempre, may maintenance na itong asawa ko. Siyempre, may mga nararamdaman na sa kanyang mga tipo. Ako, alam mo, ang love language ko, service. So ako, it's my joy taking care of Ding Dong and Jada. Ano talaga ako maserbisyo. So masaya ako kapag ganun, kapag napoprovide ko yun sa kanila. And sabi ko nga sa kanya, kung sakaling may magkasakit man sa amin, nandito ako syempre para alagaan siya. Ito yung isa sa picture namin, wedding namin ng 2001. Mga bata pa tayo dyan. Ba't parang ang laki ng ilong ko? Mas pogi ka nga ngayon, honey. Oo, talaga. Ang masasabi ko dito kay younger Jessa,
bilib ako sa'yo kasi tama ka ng pinaglaban. Tama na pinaglaban mo. Kasi may ano yan, may guidance ng Panginoon naman yung desisyon na yun. Ang galing din ang pinili mo. Everything else just fell into place. Thank you for choosing me to be your wife. Di ba lagi kitang binibiro? Ikaw yung melatonin ko. Kasi pag nakakasama na kita sa bahay, nakakalma ako dahil alam ko nandyan ka to take care of me and protect me. Thank you for being by my side through the highs and lows. I promise to continue loving you till my last breath. Sa 25 taong pagsasama ni na Dingdong at Jessa, may mga yugto raw na napasabi sila, parang di ko yata kaya, katulad ng kanta ni Jessa. Pero ang lahat ng kontrobersyang dumaan, kanilang nalagpasan dahil kasama raw nila ang isa't isa. I love you, honey. You know how much I love you. I know. I know. Parang yung kiss na pang matanda. Libong milya man ang layo ng Middle East sa Pilipinas, ngayon pa lang ramdam na natin ang epekto ng giyera doon. Kaya naman nauna na ang Pilipinas sa pagdeklara ng National State of Energy Emergency. Sa gitna ng siksikang pila ng mga umaasang makatanggap ng ayuda sa Quezon City nitong Miyerkules, bigla na lang bumagsak ang isang lalaki. Nawalan ng malay at nag-seizure. Ang lalaki, driver ng jeep. Ilang araw nang hindi nakakapasada dahil sa sobrang taas ng presyo ng gasolina at sa gitna ng krisis sa enerhiya, siya mismo naubusan na rin ng energy o lakas. Natunto ng aming team ang jeepney driver sa West Fairview, Quezon City. Sa kabutihang palad, nakarecover siya, si Jose, 44 anyos. Doon ako nagkamalay sa ospital. Hindi ko na ako magpakumpain. Umuwi lang ako kahit tagilid na ang lakad ko. Kaya nagpahinga ako mula umaga hanggang ngayon. 2 dekada na raw siyang namamasada sa Maynila. Dati, may naiuuwi pang kita para sa kanyang pamilya. Pero nito raw mga nakaraang linggo, mula nung tumaas ang presyo ng krudo, abonado pa siya. Dati ang full tank namin to 3. Ngayon, 4,000 na full tank namin. Pero pag bumiyay kami, wala kami mauwi. Sa pagod namin mula umaga hanggang gabi. Mahigit 1 linggo nang hindi nakakabiyahe, baon sa utang at halos wala nang natitirang pera. Ang pira ko, barya na lang. Ang bili na lang ng asin at saka bitsin to. Kaya nung nabalitaan daw niyang may ayuda, sumubok siyang pumila. Pero sa huli, umuwi siyang walang nakuha. Hinimatay pa. Gutom na po. Alas 7 pa kami nakapila. Hanggang alas 10:30. Wala po yung inom ng tubig. Walang kain. Siksikan pa. Sabi ng doktor, inatake ng epilepsy. Kumpain daw ako. Sabi ko, wag na. Kasi wala namang pamgastos eh. Hanggang nagdesisyon na lang si Jose na umuwi na lang sa probinsya. Sa Negros, magtatrabaho ka sa tubuhan o magtatanim ng saging. Kahit anong matanim, basta makain. Sa mahal ng krudo ngayon, hindi lang si Jose ang nahihirapan. Simula nung yung diesel na umabot na ng 90, sabi ko wala na akong kikitain ito. Mag-iisang buwan na mula nung nagsimula ang giyera sa Middle East sa pagitan ng Amerika at Israel kontra sa Iran.
na sinundan ng pagsara ng Strait of Hormuz na hawak ng Iran kung saan dumadaan ang 20% ng supply ng langis para sa buong mundo, kabilang na ang Pilipinas. Dahil kulang ang supply, tumaas ang presyo ng krudo ng mahigit doble. Noong March 23, sabi ng Malacanang, wala pa raw krisis. Pero kinabukasan, March 24, nagdeklara si Pangulong Marcos ng State of National Energy Emergency. Sa kasalukuyan, ang ating supply ay hanggang end of June, June 30. Hiningi ko ang opinyon ng isang eksperto tungkol sa energy, si Attorney Noel Baga, co-convenor ng Center for Energy Research and Policy ng University of the Philippines. Una po sa lahat, ano itong Center for Energy Research and Policy? Isa kaming energy think tank. Composed kami ng lawyers, engineers, economists, researchers. Nag-a-advocate kami ng energy sustainability, energy security, energy reliability, at energy affordability. Itong sitwasyon ho natin ngayon sa Pilipinas, parang tayo yung nanguna sa buong mundo na mag-declare ng National State of Energy Emergency. Ano hong basa nyo rito? Mabuti po ito. Seryoso po yung ating energy crisis at oil crisis sa Pilipinas. Upon the President's Declaration of a State of National Emergency, meron po siyang kapangyarihan sa Price Act as amended by Republic Act 10623, nasa Section 4 and 7 po, na pwedeng i-declare ng Presidente ang oil as a prime commodity at mag-impose po ng price controls on the price of oil. They're saying, parang 25th day na ng gyera, tsaka palang nag-declare ng state of energy emergency ang Malacanang. Totoo po yun, late po ito kasi naging seryoso na po talaga itong oil crisis po natin. May kinakausap po akong jeepney driver, yung ginagastos niya para sa langis 1,000 pesos per day for a 12-hour shift. Ngayon po ang ginagastos na niya 2,100 pesos per day para sa gasolina. Ang mga mangingisda natin, hirap na rin. Per fishing trip, according to studies, tumaas na po by 60% ang kanilang costs. Ang ating mga magsasaka, hirap na rin. Oil din yung ginagamit ho nila para sa kanilang mga traktora. Marami na pong jeep at bus ang humintong magpasada. Nakakapagtaka lang, nakakaumpisa pa lang ng gyera, tumaas agad ang presyo ng krudo, isa sa pinakamataas sa Asia. Bakit ho ang taas, ang mahal ng gasolina ng Pilipinas? Una po, kasi karamihan po nito imported na yung ating mga langis. Pangalawa po, dahil nga po deregulated ang ating oil industry, the private oil companies can dictate at will kung ano po yung gusto nilang oil prices. Malaki po yung kanilang profit margin dyan. And then pangatlo, yun na rin po, wala pong regulations ang gobyerno. At pang-apat, wala rin po tayong subsidies during ordinary times. Isa pang sinasabi ng mga opinion makers na late din yung pag-suspend sa excise tax. Could have helped consumers kung maaga pa lang yung excise tax na yon para hindi masyadong masakit sa bulsa yung presyo. Tama ho ba yon? Tama po yun. Mapapababa niya ang presyo ng diesel by 6 pesos per liter at mapapababa niya ang presyo ng gasolina by up to 10 pesos per liter. Kung maaga sana yon, noong mga 100, wala pa sa 100 yung mga presyo ng diesel, mas nakatulong sana. Pero ngayon, tumataas na yung presyo ng diesel by 17. Mga ganun na. Parang hindi mo na maramdaman yung excise tax na nasuspend, di po ba? Tama po kayo doon. Ang kailangan po talaga natin, ang next step, kailangan po natin ng price controls, ng price freeze mula po sa gobyerno. What do you think was the government trying to project? Bakit ho parang late sila? Ayaw nilang magpanik yung business community at yung taong bayan. Siguro ho iniisip nila, matatapos din tong krisis na to in a short while. Pero hindi nga po ganun yung nangyari. Hindi nga nagpanik, naghirap naman.
Hindi ho kaya failure in reading the situation in the Middle East? Well, kasama po yun sa reasoning kung bakit delayed sila nag-declare. Pero at the same time, dapat hindi lang yung reading ng Middle East, pero dapat tinitignan nila ano bang epekto ng krisis na to sa taong bayan. On the ground. On the ground. Dapat. Yun ang tinignan nila. Opo. Agad dapat. Hindi lang mga sasakyan sa kalsada at mga pasahero ang apektado ngayon ng krisis. Pati na ang mga eroplano, nagkansela na o nagbawas ng biyahe. Ang mga airline company, ang mga mall, iiklian na rin daw ang kanilang operating hours. Gayun din ang mga opisina ng gobyerno na nagpapatupad na ng 4 na araw na lang na pasok sa trabaho. Sa inilabas na impormasyon ng Department of Energy o DOE noong March 20, kulang na raw sa 2 buwan ang supply ng langis ng Pilipinas. Bagamat may bagong dating na krudo. Sabi nila, ang declaration po ng gobyerno is 45 days yung supply. Medyo late na. We lost a lot of time there. Tama po yun. Kasi masyado hong very thin reserves itong 45 days ng Yung ibang bansa, oil 90 supply. days. Yung iba pa ho, yung Thailand, Japan, yata, 250 po yung Japan. Ang prescribed po ng International Energy Agency is that every country must have at least 90 days ng reserved oil na pwede po nilang gamitin. Bakit ho tayo 45 lang? Ang rason po nun, kasi po again, deregulated po ang ating energy industry. Kasi magastos po para sa mga private oil companies na mag-maintain ng mas mahabang oil reserves. Okay. Kaya ang solusyon po sana dapat, it's the government which should establish a strategic petroleum reserve. Okay. Na nakahanda po yung crudo na oil stockpile para po kung may times of crisis, pwede pong gamitin ito at ibenta ng gobyerno at subsidized prices sa taong bayan. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakaranas ng energy crisis ang Pilipinas. 1973, nung kinailangang limitahan o magrasyon ng gasolina. Bunsod din ng gyera sa Middle East. Kaya binuo ng gobyerno noon ang PNOC o ang Philippine National Oil Company na pinayagang makapag-import at maghanap din ng mapagkukunan ng langis o natural gas sa Pilipinas mismo. Yun na nga ho, kasi I know as early as the 70s, alam na ng gobyerno na marami tayong pwedeng mapagkunan ng energy dito sa Pilipinas. So yung PNOC, nag-establish po siya ng Strategic Petroleum Reserve. Kaya po, nung nangyari po yung 1981 to 1982 oil crisis, yung pangalawang oil crisis, ito po yung gera ng Iran at Iraq, hindi na po tayo masyadong apektado noon. Ngunit, nung 90s, nag-paradigm shift po ang Pilipinas. Tinanggal na po yung Strategic Petroleum Reserve, tinanggal na po yung involvement ng gobyerno sa energy industry, at yung private oil companies na po, binigay ho lahat ng discretion sa kanila. Kita natin na hindi pwede na hands-off yung gobyerno. Kasi yung private sector, hindi nila madidevelop enough yung local indigenous energy resources kasi profit-oriented sila. Isa sa matagal na naming naiulat na mukhang may langis o gas ang Ligwasan Marsh sa Mindanao. Ang hinala, malaki ang deposito doon ng natural gas. Bidinja, ada. Ada niya. Sa mga poso at tubo, kapag sinindihan, nagliliyab. Inumbos ni. Mina na gasolina sa tukala. Sabi ng aming mga ninuno, itong lugar namin po ay pagkaingatan, alagaan namin. Kaya meron po dito, sinasabi nila na itong mina ng gas. Ay, SKP? Katulad ng narito sa Barangay Ramcor sa General Salipada, Cape Pendatun sa Maguindanao del Sur. Ingat ka. Masya Allah, Masya Allah. O, di ba? Ang yaman-yaman po ng Mindanao. Para may makuhanan ng tubig, si Michael nagpagawa ng poso sa likod ng kanilang bahay sa Barangay Tugal sa bayan ng Sultan sa Barongis. Kaya gina siya sa kami, niya ko kinaapas sa nagkabatar sa gumba siya. Kaya na, so pa magkabagi nung itaw na anan to na, bamasa peto sa hig. Pero laking gulat niya, yung imbes na tubig, iba ang lumabas. Uli ni sa ganina, mana basa ka, parang sa ganin talaga, basa gasolina talaga. Doon namin man makwente, di rin talaga kinuman. Sa kabias po nilasanin talaga. At nang ito'y kanilang sinindihan,
Uy! Niya ebidin siya. Meron tig gini agum pa niya ka bashi tigo Korea na lagi narabon magagapyanin. Ibidin siya. Amade niya. Narakateba mo dito sa kakawasan. Ininom mo ni Mina nagasulina sa tukala. Naglot ako doon nung magkita ko sa pagchinila na bigla yung apoy. Doon ko naisip na totoo pala na sasabihin ng aming mga ninong na meron gas dito sa amin. At ngayong nagbabadyang magmamahal, pati ang LPG o gas na panluto, dito na nagpapakulo ng tubig sina Michael para mapakinabangan. Gamit tayo ng pusot. Kaya so kapanggumbana na papatabang ako sa maya sa armada pra ko panggumba ka patabal kami kano padjawo ka no kaya pagagapi. Kugitan. Bali sa ngayon na kumulo na yung tubig na bali bubos ko na sa baso. Ininom mo ni Mina nagasulina sa tukala. Kaya nga na-upload ko para mapanood ng gobyerno kung paano kami matulungan dito para makuha po natin. Ayon sa mga taga rito, minsan na raw binisita ng mga otoridad ang kanilang lugar. Nagkaroon naman daw ng exploration project pero naantala dahil ang Ligwasan Marsh, protected area. Problema rin doon ang seguridad. Nagkaroon po ng conflict doon sa area kaya ito ay na-abandon. Sana masolusyonan na, magka-peace agreement na po dyan at kailangan po nating i-pursue ito. Yung sa Ligwasan ho ay kailangan lang hong i-open ulit for possible contracts but we are already making the steps towards this end. Nagkaroon po ng studies na meron po siyang crude oil and meron din siyang natural gas. No, I think mga around 3 trillion cubic meters of natural gas and around 98 billion barrels of crude oil. It won't be an easy project kasi it's kind of like on water and not in land. So it will be a more expensive, let's say, endeavor, but the potential is very good. Samantala, may nahanap sa Malampaya gas field sa Palawan. Ang gas na nakukuha roon, bahagi ng supply ng kuryente ng Luzon Grid. It was providing 1/3, 33% of the electricity requirements of Luzon at its peak. Ngayon po, nasa between 18% to 25% yung pinoprovide na electricity requirements ng Luzon. Pero ang problema, kumakaunti na ang gas na nakukuha mula sa Malampaya. Ang initial projections ng Department of Energy is mauubos ang Malampaya field by 2027. Ng 2026, mga ganun po. Bagamat may pag-asa na meron pang ibang mapagkukunan ng gas dito. The Camago 3 well has been successfully drilled and tested, producing up to 60 million standard cubic feet of gas per day. It is the second major milestone under our $893 million Malampaya Phase 4 campaign. So together, these two wells are projected to extend the life of the Malampaya gas field by an estimated 6 years. Isa pa raw sa mga potensyal na pwedeng mapagkunan ng malaking deposito ng langis sa pinag-aagawang mga teritoryo sa may bandang Spratlys. Ano hong information that you have? May langis din ho ba doon? Do the Chinese know something? Baka ho yung mga Chinese ang nakakaalam na maraming langis doon. Kaya nilagyan na ng artificial islands nila. Anong pagkakaalam nyo? Some of the US oil companies like Chevron, may study na po sila, nag-survey na po sila dyan. Napakalami pong langis, oil, and natural gas sa area po na yan. Sabi nga po nung ibang reports, it's as big as yung reserves po sa Saudi Arabia. Yung buong West Philippine Sea po. But of course, meron tayong dispute with other claimant states. Hindi lang po China, nandyan din po yung Vietnam. Meron na po tayong arbitral ruling noong 2016 na sinasabi po nung arbitral ruling na yung buong West Philippine Sea is within the Philippines Exclusive Economic Zone. Okay. Na pag mamay-ari po natin yan, pwede nating i-explore yan. Problema, tumitindi ang girian natin sa China. Bagamat nitong linggo lang, binuksan muli ni Pangulong Marcos ang posibilidad para sa joint exploration para sa langis. Sa ngayon po ay wala pa pong joint exploration with China, pero hindi naman ibig sabihin na hindi magkakaroon. So, open din po ang Pilipinas.
Agad namang sinagot ito ng China na interesado rin daw ito para gawin ang joint exploration. Meron po tayong dalawang options on how to pursue this. Una po, we can do it na tayo na mag-isa. Magde-develop po yung Philippines ng energy resources doon, siguro supported by yung navies ng mga allied countries natin like US, Australia. Yung second option is makipag-usap tayo sa mga other claimant states like China and tignan pwede bang magkaroon ng agreement in the future tungkol dito sa development sa energy resources dito. Later on, baka pwedeng magkaroon ng agreements. Batas po kasi natin kung the project is within our exclusive economic zone, kailangan majority share tayo dun sa project na yun. So kailangan yung mga 60%. Maraming pwedeng mapagkukunan ng langis o gas sa Pilipinas. Bukod sa langis, hydroelectric power mula sa ating mga ilog at waterfalls, meron din tayong geothermal energy mula sa mga usok sa ilalim ng lupa, mula sa napakarami nating mga bulkan. At syempre pa, ang enerhiya mula sa araw o solar energy na marami tayo, lalo't napakainit ng Pilipinas. Given na araw-araw napakainit ng ating bansa, we have an abundance of energy from the sun. Are we doing enough to harness that? Renewable po as a whole sa buong bansa is around 23%. So I think solar is just around 3%. Konti lang po, mga 2 to 3. So that's why maliit it's lang po. still expensive yata. According to the Department of Energy, tataas na po ang presyo ng kuryente sa Pilipinas. Magiging at least 9 pesos per kilowatt hour na ang average price ng kuryente sa nationwide. Ngayon po kasi ang average price ng kuryente sa Pilipinas is around 3 to 4 pesos per kilowatt hour. Kaya So mahasaktan po. more than 50%. Opo. Masakit ho yun. Mas lalo hong maghihirap din dito ang taong bayan po. Pirme tayong babad sa araw. Pero ang pagsulong sa solar energy sa Pilipinas, hindi pa gaano lumalaganap. May iilan na sumubok na kanya-kanyang pakabit. Katulad ng bahay na ito sa Bulacan. Ang mahal ng inaabot ng kuryente namin, nasa 8K. Ang goal ko lang talaga is makapaglibre ako ng aircon nung una. Ako na lang yung nag-install, pinag-aralan ko siya. Nung una, etong 3 lang muna na panels. Nung nag-start ako, nagdagdag pa ako ng 4. Naka-solar na itong buong bahay namin. Tapos, sa mga appliances na gumagana is 2 aircon na 1.5 horsepower, 2 rep, TV, electric fan, and mga ilaw. Ang electric bill nila Gerber, 8,000 pesos kada buwan. Ngayon daw, 37 pesos na lang. Talagang gamit ka na lang hanggat gusto mo. Sa kabuuan na nagastos ko dito is siguro inabot ako ng 220, 230. Dahil self-installation lang naman siya. Yung maintenance sa akin din naman. May kanya-kanya ring pamamaraan ang mga engineer katulad ni Ed. Ang diesel para sa kanyang sasakyan, hinahaluan niya ng gamit na cooking oil. Nagkaroon ako ng interest since 2019 itong used cooking oil na ginagamit sa sasakyan. In fact, sa ibang bansa tulad sa Amerika, sa Europa, or sa Australia, ginagawa na rin ito. Salamat! Hinihingi raw ni Ed ang mga gamit ng mantika mula sa mga kainan. Pinifilter na ito bago ilagay sa tangke ng kanyang sasakyan. Personal ko na proportion for every liter na mantika, 2 liters ng diesel. Ngayon nailagay ko na, pwede na nating subukan. So far, wala tayong aberya or nagkaroon ng performance degradation sa sasakyan ko. Kaya may 2,000 pesos para sa full tank ang natitipid ko. Pinakamalayo ko nang nagamit ang sasakyan ay Bicol. May potential siya. Ginagamit na rin siya sa ibang bansa tulad ng Australia, ng US. Ngunit kailangan nating maging mabusisi dahil may tamang proseso para magawa ito. At kapag hindi natin siya nagawa ng tama, ay baka mas mapamahal pa tayo. Ito'y hindi pa proven scientifically ng mga eksperto. Sa tingin ko malaking tulong ito sa mga kababayan natin na naghahanap rin ng mga alternatibong pamaraan para makatipid tayo sa fuel natin. May hearing na sa Senado tungkol sa pagtugon ng gobyerno sa energy crisis ngayon. The DOE announced today that it is spending 20 billion pesos to buy 2 million barrels of diesel instead of having built a reserve before the crisis. The same 2 million barrels would have only cost 10 billion pesos instead of 24 billion because the DOE failed to build the buffer stock. Due to the oil deregulation law, the stockpiling is now
passed on to our private companies. That's how it has been practiced. Dahil sila na yung nagdinegosyo sa langis, DOE by itself does not have the funding for this because we only have 2.5 billion per year as budget. Sabi ninyo, DOE, meron tayong 46 days. After 15 days, biglang pumalo sa 110 pesos per liter. Dati po nilang inventaryo yun eh. Paano po magiging 110 from 55? Yung binenta kasi na yun will have to be replaced right after next week. So, kinolekta ho yung amount. So, ang nangyari, ang nagfinance ang taong bayan. That's the way. Ulitin mo, yung sinabi mo. So, hindi, ulitin mo yung sinabi mo. yes, it's really Hindi, yung exactly. passed on to Yan na nga eh. Now I am asking you, nag-check, sabi nyo hindi. So ano yung monitoring? This is the frustration. Kaalis kung frustrated ka, wala kang sagot na nakuha. Nakipag-ugnayan ang aming team sa tanggapan ng Department of Energy. Mga 1.044 million na yung nabili ng gobyerno na barrels of diesel. We are reserving that stock in case makulangan yung mga oil companies natin para meron tayong second buffer, no? We need more malampayan. We need more of this kind na like yung Ligwasan. DOE has been very active in granting or awarding contracts, but it takes time really. Last year pa lang, 8 na yung nag-grant ng presidente. We should have done this 10 years ago or 20 years ago para just to secure our energy. Panukala ni Attorney Baga, eksperto sa energy, imbes na ayuda para sa mga driver, subsidiya na lang. Hindi pa nila kakailanganin pang pumila. Parang nakagawian na ho yata ito ng gobyerno na pag may krisis, dinadaan ang lahat sa ayuda dun sa pamimigay ng pera. Is it wise na ganito lagi ang solusyon? Maganda po yung intention na magbigay po ng ayuda, ng subsidy sa mahihirap, pero sa implementation po nagkakaroon ng problema. Napakarami hong bureaucratic problems niyan. Una, nakakarating ba talaga yan sa nangangailangan? Kung makakarating man sila doon, napakahaba ng pila. At marami sa kanila hindi na rin nabibigyan. Pasensya na po, ayaw po namin na ayuda. Hanap buhay po ang kailangan namin. Bumaba ang krudo. Hanggang kailan po yung gera? Hindi na po biro ito. Marami pong mawawalan ng trabaho. Itigil na nila yung putukan. Hindi po solusyon ang gera. Ang solusyon po yung pag-uusap. Kami ang nahihirapan, pero tuloy-tuloy ang hanap buhay namin dahil serbisyo namin ito. Serbisyo namin na maghatid, na mananakay at manggagawa. Pero bakit kami ay pinahirapan? Ngayong Biyernes po, 5:30 na ng hapon, maluwag naman po yung kalsada. Dati masikip yung kalsada, sir. Yung mura pa yung gasolina. Sobrang hirap po sumakay. Onti kasi ngayon yung mga jeep. Ano pong kailangan kaya natin gawin ngayon? I-freeze po yung presyo ng langis at a certain level. I-require po sana yung gasoline stations na magbigay po ng discounts sa mga public utility vehicle operators. Tapos long term, para din po sa energy security, i-develop po natin sa Pilipinas lahat ng klase ng energy resources. Kasama po dito yung solar power, wind power, hydro, natural gas, coal, para hindi ho tayo dependent sa mga imported na energy resources. Tama ho ba na isipin na kung tutuusin, hindi naman nagkulang ang Diyos o ang kalikasan sa Pilipinas? Tama po Bukod yan. sa napakaganda at napakayaman ng ating natural resources, binigyan din tayo ng mga posibleng mapagkukunan natin sana ng gasolina. Pero hindi tayo nagpursige Tama po yun. para gamitin itong mga binigay sa atin ng kalikasan at ng Diyos. Sana po itong krisis na to ay maging wake-up call at magising na po ang gobyerno na kailangan po nating i-develop yung sarili nating energy resources. Pero para ang tanong ko, bakit kung kailan may gera, saka lang natin na pag-iisipan tong ganitong mga options natin? Hindi lang naman po itong administrasyon na to. I think it's the political culture ng Philippine government is just reactive, hindi po proactive. Sa gitna ng kakulangan ngayon sa enerhiya, malinaw na hindi lang supply ang problema. Meron tayo niyan. May mapagkukunan kung napagplanuhan lang at naaksyonan para hindi sana tayo ngayon kinakapos. Nag-viral sa linggong ito ang baby na blonde ang buhok
Gayong ang kanyang mga magulang, kayumanggi at Pilipinong-Pilipino. Hulog ng langit para kay Eddie nung nalaman niyang buntis ang kanyang ka-live-in partner na si Rachel. Siyempre masayang-masaya po ako kasi first baby po namin yan. Talagang planado po yung pagbubuntis ko, ma'am, kasi yun talaga yung gusto namin. Pero laking gulat niya nung nanganak na si Rachel. Ang baby kasi, putim-puti ang kutis, gray ang mga mata, at ang buhok, blonde, mestisuhin. Gayong si Eddie, Pinoy na Pinoy. Ako'y nagulat din po sa itsura ni baby kasi parang hindi naman talaga siya galing sa akin. Ang kapatid ni Eddie na si Bing, ipinost ang picture ni Eddie. Karga ang baby. May 2025, inuwi ko si Jowa sa Pinas. February 2026, pinanganak si Pamangs. Ang kasintahan kasi ni Bing na isang Czech national, nagbakasyon daw pala sa Pilipinas nitong nakaraang taon. Dito na rin nabuo ang mga hinala ng mga makakating dila. Mukhang nasalisihan kayo ng AFAM. Pinaglihi, eggs, pinalaki, check. Parang hindi naman niya anak yan eh. At itinuro na pati ang posible raw na ama ng sanggol. Ang foreigner boyfriend ni Bing, si Michael. Hinalaan nila na ikaw yung ama ng pamangkin ko, sabi ko sa kanya. Pati si kuya ko sinasabing hindi siya yung ama. Dahil sa iba, ang kulay ng baby sa inasahan, dapat na ba talagang pagdudahan kung sino ang totoo nitong ama? Once and for all, pagtatapat ko na sina Eddie at Rachel nakatira dito sa Pamplona, Cagayan. Kasama ang kanilang 1-month-old baby na si Baby Sed. sabi po ng mga doktor, base sa appearance ni baby, akala nila talaga AFAM yung papa niya. Kasi pagkakita nila sa kanya, yung buhok niya, blonde, tsaka yung kulay niya sobrang puti po. Ako nagulat din po sa itsura ni baby kasi parang hindi naman talaga siya galing sa akin. Wala naman pong may lahing Amerikano sa amin. Ang kapatid ni Eddie na si Bing na OFW sa Czech Republic, nung una, natuwa raw sa itsura ng kanyang pamangkin. Ala ko din! Grabe mga po na red. Pero matapos i-post ang litrato ng bata, nagsimula raw siyang mapraning, lalo pa sa mga nabasa niyang komento online. Mukhang nasalisihan kayo ng AFAM. Parang hindi naman niya anak yan eh. Lalo't nitong nakaraang taon lang kasi, si Bing umuwi ng Pilipinas para ipakilala sa kanyang pamilya ang foreigner boyfriend niya na si Michael. Balak naming mag-reunion. Tapos nung nabanggit ko sa jowa ko na uuwi, sabi niya, it's a good idea para ma-meet ko yung mga family member mo. Si Mikal, nung nakilala ko siya, mabait po siya. Saka kahit alam niyang may language barrier po kami, hindi po siya nahihiyang lumapit sa akin nun. Naroon din ang girlfriend ni Eddie na si Rachel. Si Rachel naman, first time ko palang siyang i-meet ng personal sa parents ko, sa mga kapatid ko. Naging masaya naman daw ang bakasyon ni Bing at Michael sa Pilipinas. At mapayapa rin silang nakabalik sa Europe. Nagulo lang ang kanilang mundo pagka-post ng picture ni baby online. May 2025, inuwi ko si Jowa sa Pinas. February 2026, pinanganak si Pamangs. Sabi nila saktong 9 months daw po. Kaya ang dami pong nagsasabi na nasalisihan nga po. Pero meron nga bang katotohanan ang ichinichismis kina Rachel at Michael? Si Rachel may inamin. Once and for all, pagtatapat ko na at ang boyfriend ni Bing na si Michael, babasagin na rin ang katahimikan. Our relationship with Rachel, it's... Sino nga ba ang tunay na ama ng sanggol? Sinalisihan mo daw yung hipag ko. Sabi niya sa akin, posible nga bang ang mga magulang na pure Pinoy magkakaanak ng parang foreigner? Ala ko din! Iluluwal na ang maliwanag na sagot sa aming pagbabalik. Ala ko din!
Pinagpiestahan ng mga marites online ang larawan ng mag-amang ito mula Pamplona sa Cagayan. Ang baby kasi, puting-puti ang kutis, gray ang mga mata at ang buhok, blonde. Gayong ang kanyang ama na si Eddie, Pinoy na Pinoy. Mukhang nasalisihan kayo ng AFAM. Pinaglihi, X. Pinalari, check. Parang hindi naman niya anak yan eh. Si Bing, na kapatid ni Eddie, bigla ring napatanong, lalo't nitong nakaraang taon, nagbakasyon siya sa Pilipinas kasama ang kanyang foreigner boyfriend na si Michael. May 2025, inuwi ko si Jowa sa Pinas. February 2026, pinanganak si Pamangs. Sabi nila saktong 9 months daw po. Kaya ang dami pong nagsasabi na nasalisihan nga po. Ang ina ng sanggol na si Rachel, may nilinaw. Oo nga't nagkita raw sila noong nakaraang taon ni Michael, nobyo ng magiging hipag niyang si Bing nung umuwi ang mga ito sa Pilipinas. Pero wala raw namagitan sa kanila. Once and for all, pagtatapat ko na hindi naman po kami talaga nag-usap ni Kuya Michael nun, kaya malabong mangyari yun. 3 weeks po pagkaalis nila, 1 month na po yung baby ko po. Nung dumating sila, nandito na po si baby sa akin. Ako yung nasasaktan naman po sa mga sinasabi nila kasi alam ko naman po sa sarili ko na hindi naman totoo yung mga sinasabi nila. At ang boyfriend ni Bing na si Michael, babasagin na rin ang katahimikan. Our relationship with Rachel, it's only that we met. When I saw her, I shake her hand, and then we don't talk too much. Rumors are not true. It was funny to me. After nung nag-viral, sinabi ko agad kay Jowa. Ang unang sagot niya sa akin, what a nonsense. Tapos tumawa lang siya. Gusto lang sabihin sa mga basher na 100% sure naman ako na si asawa ko yung ama talaga ng bata. Wala nang iba po. Sana po tumigil na kayo sa mga sinasabi nyo kasi hindi nyo naman alam yung totoo. Samantala, si Eddie, 100% sigurado na anak nila ni Rachel ang sanggol. Unang-una po yung lukso ng dugo. Hindi ako nagtaka kasi una po sa lahat, mapuputi po talaga sila. Yung mga pinsan niya, mapuputi din. Saka magkamukha naman po kami. Yung kulay lang po talaga. Siyempre, tao lang din tayo. Nagalit din po ako. Porket maitim na ako, wala na akong karapatan magkaroon ng maputing anak. Ginats ka agad ako. Ang paniniwala ni Rachel, posibleng ang salarin ang kanyang pinaglihian. Mais, itlog. Kasi yung itlog po, di ba, puti. Tapos yung mais naman po, yung parang buhok-buhok niya po is blonde. Pero kung ang eksperto ang tatanungin, ano ba ang kondisyon ng baby? Posible rin bang magkaanak ng parang foreigner ang mga magulang na parehong Pinoy na Pinoy? Ayon sa isang pediatrician, hindi na raw dapat paggumawa ng kung ano-anong malisyosong mga kwento. Si baby ay nagtataglay ng isang kondisyon na ang tinatawag natin ay yung albinism. Ang albinism po ay isang namamanang kondisyon kung saan kulang o wala pong melanin sa katawan. Ang main pigment na nagbibigay kulay sa ating balat, sa ating buhok at sa mata. Wala po tayong scientific evidence pagdating po sa pagkain ng itlog o yung puting mais. Hindi po yun yung nagdidikta ng kulay ng balat ni baby o buhok ni baby. Ang physical traits ay galing po sa genes mismo ng magulang. Ang pinaka-problema po kasi nila is sa paningin. Isa pang problema sa mga batang may albinism is yung sensitive po sa araw. So madaling masunog po yung balat nila. Nagulat din po ako sa resulta, ma'am, kasi hindi ko po inaasahan na may albinism po talaga si baby. Mas aalagaan po si baby. Naayos na rin daw nila Eddie ang gusot sa kanilang pamilya. Nagkausap na kami nila Mikal at Bing at tumihingi nga ng pasensya si Bing sa akin. Gawa nga po nung mga komento ng mga tao kasi nagkamali siya ng caption. So, hindi ko naisip na ibigyan ng ibang meaning. Sorry na ako agad. Sabi ko naman sa kanya, walang mali siya naman yung post mo. Isip lang talaga ng tao yung hindi maganda. Okay kami nila Michael, okay kami nila Bing. Wala naman pong nagbago sa relasyon namin. Sa isang post lang online, pwedeng magpasimula ng kung ano-anong mga kwento o magpalala ng pagkalito. Kaya bago magkomento at bago manghusga, siguraduhin ang pinanghahawakan yung totoo lang.
Ala ko din! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.